kapatid, ready ka na ba? Amen? So, sino po ang nakaalala sa topic natin last Friday? Ano yan? Praise God. Advance talaga yung mga may copy. Amen? Ano yan? Creating the right atmosphere. So ngayon, tapikin mo yung katabi mo, kapatid. May pinagdaanan ka ba? May mga nararamdaman ka ba? Kumusta man? Nandun ka ba sa right atmosphere? Amen? So dito po mga kapatid, gusto ko pong ipaunawa sa bawat isa natin that gusto ng Diyos that our mind is gusto niya na unti-untiin niya na ang ating mind ay ma-develop into a right atmosphere. Amen po? Yun bang you are surrounded sa mga bad influence, you are surrounded sa mga bad atmosphere or bad place, but nandun ka sa right atmosphere. Kaya pa rin tayong ipagpanalo ng ating Panginoon ang laban natin. Even you are in a wrong place, but you are in a right atmosphere. Amen? So alam niyo po mga kapatid, tonight po, nililid po ako ng Panginoon sa topic na ito, and I believe this is connected to our topic last Friday. Kasi po, when we talk about right atmosphere, may tanong po ako sa bawat isa sa inyo because we are in the right atmosphere. Ibig sabihin, nandun po tayo sa tamang place. Nandun po tayo sa tamang influence where the Spirit of the Lord makagalaw siya, maka-empower siya, at makapag-work out ang Espiritu ng Diyos atin. Amen. So nagpipray ako na sa ating Panginoon, the Lord, paano po or ano po ang embraces ko sa iyong mga anak for this Friday. At gusto ng Panginoon na hindi muna tayo mawala sa atmosphere na yon. At alam niyo po, ang message ng Panginoon for tonight is ito po yung tinatawag, pakibasa lahat. 1, 2, 3, go. Yan. Pwede bang harap ka sa katabi mo pagkatapos basahin mo to sa kanya? 1, 2, 3, go. Baliktarin mo naman. Siya naman magpag-usap sa'yo. 1, 2, 3, go. Amen? When we talk about atmosphere, kasi po nag-uusap po tayo right atmosphere, at sabihin ko po sa inyo mga kapatid, hindi po makamove ang Holy Spirit, no? When we talk about Holy Spirit, hindi siya makamove sa bawat isa natin kung wala kang tama na atmosphere. At naniwala po ako na ang place na ito is the right atmosphere para sa iyo upang ang Holy Spirit ng Diyos makagalaw sa atin. Alam niyo po, gusto ko po kayong kausapin heart to heart. When we talk about atmosphere of the Holy Spirit, ito po ang pinakamahirap. Ito po ang pinaka-difficult sundin. Even ako, Lord, paano ko po ito sundin? Na makapag-move ang Holy Spirit sa buhay ko. Yun bang hindi ako utusan? Yun bang walang mag-encourage sa akin? Yun bang walang mag-lift up sa akin in time of my difficulties? But gusto ko po na mag-depend sa Holy Spirit, that Holy Spirit, talk to me. Yung bang wala nang taong makikita mo na mag-advise sa'yo ng maayos, kundi makadepende ka na lang sa Holy Spirit. At sabi ko, Lord, bakit kailangan pang may Holy Spirit na mag-advise? Bakit kailangan natin ang Holy Spirit for this day, for nowadays? Bakit kailangan natin ang Holy Spirit? Sabi ko, bakit kailangan ko? Kasi hindi natin, lalo sa mga baguhan, sino ba yung Espiritu na yan? Anong Holy Spirit ba yan? Pinag-usapan natin. Napakahirap po natin i-accept itong ganitong topic. Even ako nahirapan ako. Sabi ko, paano ko to i-penetrate, Lord, sa church? Itong Holy Spirit na maintindihan po ng mga taong nakaupo sa upuang ito na there is an Holy Spirit na nagdwell sa place na ito. Hindi mo ba alam na
unang pasok mo dito, masaya ka. Pagkatapos, pagdating ng another Friday, gusto mo lang pumasok na naman. Hanggang tuloy-tuloy ka nang pumasok dito, hanggang naging lifestyle mo na, hanggang iiyak ka na pag hindi ka nakapag-church. Hindi mo ba naramdaman yon? Ano ang meron? Anong something na meron doon? Anong something na nandun sa church na yun na bakit gusto mong balik-balikan? Alam nyo, hindi naman sa mga leaders, hindi rin sa pastor, hindi rin sa preaching. But naniwala pa ako, there is someone who dwell in this place na binalik-balikan nyo. There is someone, not your leaders, not your pastor, but I know there is someone na binalik-balikan nyo sa place na ito. Bakit? Nagbabago ako eh. May atmosphere na nagbabago sa buhay ko. May pagbabagong naganap sa buhay ko. So it means, pag may nagbabago, it means there's something na mali sa atin. There's something na dapat i-correct sa atin. So ngayon, habang po pinag-aralan ko itong mensahe na ito, before natin itatakol itong tinatawag na atmosphere, kung kailan mag-move or the move the Holy Spirit, nagpipray ako, Lord, bakit may difficulties pa? Nagtanong ako sa sarili ko na, Lord, bakit may demonyo pa? Sino nakatry dito na magtanong na, Lord, hindi sana ako maging masama ngayon, pero bakit may demonyo pa? Lord, bakit dadaan pa kami sa kasakitan? Bakit dadaan pa kami sa kahirapan? Bakit, Lord, nasasaktan pa yung emotion namin? Bakit nasasaktan pa yung physical namin? Lord, bakit kami dumaan sa ganitong mga situation? I am asking the Lord that one. Bakit pa kami magpakahirap pagtrabaho? Bakit? Alam niyo, ang dami kong bakit? At may tanong po ako sa inyo, sino din po dito ang maraming bakit sa buhay? Kagaya ko. Bakit kailangan pa magsamba? Bakit kailangan pa magpunta dito sa church? Bakit kailangan pa mag-cell group? Bakit kailangan pang makinig ng salita ng Panginoon? Ang daming bakit. Alam niyo yung pinag-aralan ko po ito. Oo nga, marami talagang bakit sa mundong ito. Bakit pa to nabuo itong kasalanan? Dapat okay naman sana eh. Yung nandun si Adam and Eve sa Garden of Eden, napakasaya silang dalawa. Amen? Naghahabulan si Adam and Eve doon. Walang kasalanan. Alam niyo po ba gano'n na walang trabaho? Kumakain lang si Adam and Eve doon na sa mga prutas. Hindi sila nagdadamit. Walang bakala doon. Alam niyo, walang ukay-ukay. Alam niyo gano'n? Alam niyo, inisip ko yun ba? Grabe, nagmuni-muni ako sa salita ng Panginoon. Sabi ko, kung yun lang dapat ang buhay, hindi sana ako magpakapagod, hindi sana ako magpakapuyat, hindi sana ako mag-overtime, hindi sana ako makarating ng UAA, hindi sana ako makalayo sa aking pamilya. Pero because there is need na na-break, na dapat, hindi naman dapat ganun. Kaya, nag-pray ako sa Panginoon, bakit nangyari ito? At bakit kailangan pa tayong maghirap para makakain? Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo yung katabi mo, smile lang yan, kung dumaan yan sa pagod, kahirapan. Ang daming problemang bit-bit yan. Ang daming mga circumstances, mga trials sa pinagdaanan yan. Pangiti-ngiti lang yan. Pero mabigat na yan dinadala yan. Kaya po, nagpe-pray ako kay God, bakit naging ganito? And you know, gusto kong pag-usapan muna natin mga kapatid, bakit nagkaroon ng ganito? Alam mo, itong mga nararamdaman natin, espiritu yan eh. And that's why the Holy Spirit ng ating Panginoon hindi makamove natin ng maayos, hindi makapag-move sa bawat isa natin because there is a spirit na hinahawakan natin, a stronghold. And that spirit na meron ka, meron ako, and that is the spirit na gustong tanggalin muna ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung
Kung sino lang ang matira, sino lang ang matibay, siya lamang ang maligtas. Sino lamang ang gustong lalaban sa mga difficulties, siya lamang makapasok sa karera ng Panginoon. And that is biblical. Ibig sabihin, mga kapatid, when we walk going to the kingdom ng ating Panginoon, kailangan kang makipag-away. Kailangan kang makipag-fight. Kasi po, there will be a darkness or principality of darkness na lagi tayong pina-fight. So, before this, bago natin ito pag-usapan, gusto ko unang pag-usapan natin, mga kapatid, ang mga pangyayari. Bakit may ganito bang espiritu? Amen? Yung espiritu sa kamatayan, espiritu yan eh. Yung espiritu sa sakit, espiritu yan. Yung espiritu sa kawalan, espiritu yan. Yung espiritu na lagi kang wala sa mood, espiritu yan. Yung espiritu na mainitin ang ulo, espiritu yan. Yung mainisin ka, yung madali kang magalit, espiritu yan. Yan po ay mga espiritu na meron dala-dala ng katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Hindi mo alam, maraming espiritu yan na dala. Hindi mo lang makita. Amen? When we talk about the spirit, kagaya nito mga kapatid, spirit, ito yan, electric fan. Ang lumalabas yan is hangin. The spirit is like a hangin. Hindi mo makikita, pero maramdaman mo yan. So, we need to be careful anong espiritu ang meron sa atin. Kaya nga dito, how you can create atmosphere na kahit paman po nandun ka sa difficult situation, makapag-move pa rin ang Holy Spirit sa buhay natin. Alam niyo po, may malaking digmaan na nangyayari doon in the realm of heaven. May malaking digmaan po na hindi po natin nararamdaman na nandito po tayo sa earth. Or ibig sabihin, wala pa po tayo nangyayari itong digmaang ito. There will be a great war against evil and good in the realm of heaven. May malaking away po na nangyari doon, mga kapatid. At nag-away po, mga kapatid, doon si Lucifer at ang Diyos. Because gusto ni Lucifer na kunin ang kaharian. Isipin niyo po, gusto kunin ni Lucifer ang kaharian, mga kapatid. So, Pastor, that is biblical po ba? Yes, I will show you that lahat ng pinag-usapan natin is biblical. Bakit po? Ang sabi po ng Revelation 12, 7-9, sabi to, then there was a war in heaven. Pakitapik sa katabi mo, kapatid, may gera sa langit. At sabi dito, mga kapatid, sino po dito ang may pag-away? Si Michael o si Michael. And his angel fought against a dragon and his angel. Makinig po kayo dito mabuti, ha? And the dragon lost the battle. And he and his angel were forced out of heaven. Pinalabas sila mismo doon sa kaharian ng langit. So, ibig sabihin, mga kapatid, si Lucifer, nakatira po ito doon sa langit. At lagi ko pong binabanggit sa inyo, and the reason why the Lord fight against Lucifer, because Lucifer, ang kanyang pride is tumubo sa kanyang puso. Pride lang yan, ha? When the Lord found out that the pride of Lucifer rise up in the kingdom of heaven, the Michael or itong si Michael nakipag-away agad kay Lucifer. And because Lucifer is only created by the Lord, natalo po si Lucifer. At sabi ng Panginoon, Lucifer, wala ka ng place dito sa langit. At sabi nito, mga kapatid, this great dragon, the ancient serpent called devil or Satan, the one deceiving the whole world, was thrown down to the earth with all his angels. Makinig po kayo, ha? Yung nakipag-away po si Michael, dito sa serpent na ito, was called dragon, o itong Satan or Lucifer, yung wala na po siyang place doon sa langit. Saan po siya nilagay? Dito po siya nilagay sa earth. Bakit po
siya nilagay sa earth. Pwede kang mag-question sa akin, Pastor, bakit sa earth na we have 9 planet? Hindi ba kayo nagtanong? Amen? Kung ilagay din ni God si Lucifer doon sa Mercury, and that is the first planet of the earth, madaling mamatay siya doon kasi mainit doon eh. Matutunaw siya agad. So, imbis bigyan pa ng oras, wala na. Kung ilagay din siya dito sa Venus, wala din. Then, God found out that the only planet that has life is the earth. At sabi ng Panginoon, Satan, bibigyan kita muna ng time to dwell. Isipin nyo ha? Binigyan ng Diyos si Lucifer ng time to dwell. At saan siya inilagay? Mga kapatid, pag-itapik sa katabi mo, saan siya inilagay? Saan siya inilagay? Makinig po kayo kung saan siya inilagay. Yung tinapon na po ni Michael ng Panginoon si Satan dito sa mundo. Alam niyo po na there will be a great feast na nangyari sa langit? There will be a heavenly rejoicing in the realm of heaven when Lucifer fall down into the earth. Yung pinag-aralan ko po ito, grabe. Bakit sa earth pa nilagay ng Diyos na may mga tao man? Eh wala sa iba malagyan eh. Hindi mo ba question yan? Anong sabi dito mga kapatid? Ang sabi pa dito ni Lucifer, ang sabi pa dito ng salita ng Panginoon, Revelation 12:12, sabi dito, therefore, rejoice, O heaven! Mag-rejoice tayo, kalangitan! Anong sabi na dito? Rejoice, O heaven! And you, makinig kayo dito, and who live in the heaven, rejoice. Lahat ng nakatira sa langit, mag-rejoice kayo. Pero ang pinakamahirap para sa akin, itong sumunod na verse. Bakit sabi nito, but terror will come on the earth and the sea. For the devil has come down to you in the great anger. Amen? Very great anger, knowing that he has a little time. Hindi niyo ba naunawaan yan? Binigyan ng Diyos ng time si Lucifer sa mundong ito. Itinapon ng Diyos si Lucifer sa mundong ito. Sabi nito mga kapatid, magkakaroon ng terror. Kawawa. And another word, sabi ni Satan, kawawa ang lupa. Kawawa ang lupa mga kapatid. At alam niyo po, habang dito po nilagay si Lucifer sa mundong ito, makinig po kayo. Because the anger of Satan until now hindi nawala. Bakit siya binaba mula sa langit at nilagay siya sa lupa? The anger of Satan until now, mga kapatid, nandito sa lupang ito. Galit na galit si Satan sa mga tao, sa iyo, sa akin. Bakit? Doon pa lang sa Genesis, God created us into His image. What is the image that you have now? That is the image ng ating Panginoon. We talk like God. We walk like God. We see like God. At habang si Satan, sabi ng Panginoon, Satan, dahil dinisid mo ang aking mga anak, I will curse you. Kakain ka sa mga dust. Gagapang ka gamit ang katawan mo. And you will be called a serpent. You will be called a dragon. Ang grabe ang anger ni Satan, yung ginawa ng Diyos under curse siya. Kaya dito kung
kung titingnan natin dito mga kapatid, galit na galit siya. Ang sabi niya dito, for the devil has come down to you. Pag tinatawag na to you are not exempted. Pag itapik sa katabi mo kapatid, hindi ka maging exempted. The anger of Satan dumating. Bakit? Alam ni Satan na ang kanyang oras kunti na lang. Ibig sabihin, yung kunting oras ni Satan na tira dito sa mundong ito, hindi siya papayag na hindi kanya madala sa kanyang territory. In the Revelation say, darating ang araw na si Satan and the lake of fire itatapon doon sa dagat-dagatang apoy. At lahat ng disciple ni Satan, dadalhin niya doon sa dagat-dagatang apoy. Makinig kayo, kung nagdi-disciple tayo ng tao sa harap ng ating Panginoon, si Satan din nagdi-disciple to distract you. Amen? And that is the reality, mga kapatid. Alam niyo po ba, hindi po kung napakarami po tayo sa mundong ito. I think we are 8 billion, I don't know. Maybe, mga ganun siguro tayo sa buong mundo. Pero alam mo mga kapatid, kung 8 billion tayo sa mundong ito, billion din ang angel ng Panginoon sa langit. Napakaraming angel po sa langit mga kapatid. But yung binagsak ng Diyos, si Lucifer dito, hindi lamang siya ang binagsak. Anong sabi ng Bible mga kapatid? 1/3 of the original angel. Original ha? Totoong angel to na galing sa langit. Original. Join Satan and are called unclean spirit or demons today. Ito yung mga taong angel dati na naging demonyo. Nagpe-pray ako na yung mga mukha nating mga mala-angel, manatiling mala-angel. Ang mga demonic na dating mga angel noon mga kapatid, lost their glorified body. Alam niyo po ba mga kapatid? When the angel, nandun pa sila sa langit, meron po silang glorified body. May katawan po sila doon sa langit mga kapatid. Yung katawan na hindi namamatay, hindi nalalanta, hindi tumatanda. Yun po ang glorified body na suot-suot ni Michael at ni Satan at saka kanyang mga angel. Glorified body, ibig sabihin katawan na hindi nasisira, hindi tumatanda, hindi namamatay. Yan po ang suot ng mga angel. Alam niyo po ba, yung binagsak sila dito sa lupa, naiwan nila ang glorified body at binagsak lang sila nitong espiritu. Makinig kayo. Binagsak lang sila nitong espiritu. And be careful. Makinig kayo ha. Binagsak sila dito ng espiritu. And be careful. Bakit? Sabi dito mga kapatid, unclean spirit or demons today, they need a body to dwell. They need a body to dwell. Naghanap sila. Itong mga espiritu kayo na pakalat-kalat, naghanap ng body to dwell. At habang nakapasok sila sa katawang iyan, sisirain nila ang katawan na pinapasukan nila. That's why in one person, how many demons do you have? And this is the truth. Amen. May mga demonyo mga kapatid na pumapasok nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Yung demonyo na mainitin ang ulo. Yung demonyo na matampuhin. Alam mo, grabing demonyo na yan. Yung demonyo mga kapatid na laging nagpaparinig. Demonyo na laging nagmamaratis. Demonyo nagiinom. Demonyo nagsusugal. Demonyo nagdidisko. Mga demonyo yan. At he cannot dance. He cannot smoke. He cannot drink without the body. That's why he wants your body.
He want your body. Makinig kayo. He want your body. Pagkatabi ka katabi mo, kapatid, be careful. Kasi pag hindi ka magtuloy-tuloy sa pagsamba, ang demonyo ang tuloy-tuloy sa'yo. Demonyo na maraming tinatawag na complain. Demonyo na maraming tinatawag na hindi muna ako makapagsamba, pastor. Ikaw, anong klaseng demonyo? Ay, huwag mo lang tanungin yan. Amen? Sabi ko nga sa inyo, pag makapasok tong demonyo na ito, wala siyang ibang plano sa iyo is to kill and to destroy your body. John 10:10. The enemy is come to destroy your body. Ngayon nyo lang po ba ito na-encounter na preaching? Amen? Hindi mo ba alam na may espiritu din sa pagkatamad? Tamad magsamba. At sabihin ko po sa inyo mga kapatid, habang po itong mga unclean spirit na ito pong mga demons, mga nagkatawang tao, alam mo ba kung saan siya pumasok? Kung pupunta ka doon sa dagat, nandun rin. Napakarami. Kung pupunta ka sa mga bundok, nandun rin. May mga kapre. Ang dami po. At alam mo mga kapatid, kaya po kami, habang po kami nag-share ng gospel ng ating Panginoon, we are attacked. Kami po ang unang inaatake, kami mga leader. Pag hindi po tatalab sa amin yan, tatalab yan sa mga taong yung faith is hindi pa strong. Every one of us, may mga pinag-fight po tayong battle. Yung katabi mo, sabi ko nga sa inyo, yung katabi mo, ang daming battle na hinaharap niyan. Kasi gustong-gusto talaga ni Satan na sirain ka. Kasi kunti na lang po ang kanyang time. At ayaw ni Satan, mga kapatid, na dadaan or papunta siya sa imperno na siya lang mag-isa. Hindi ba kayo magtanong kung bakit gusto ni Satan ng mga kasama doon sa imperno? Hindi ba kayo magtanong? Kasi boring. Boring pag si Satan lang ang maglangoy-langoy sa dagat-dagat ng apoy. That's why he deceived many. Napakarami. Kahit ang nasa church, ang pinakapuntarya ng kalaban na i-deceive, yung mga taong nasa church na, yung mga taong nag-commit, magpagamit sa ating Panginoon, mga taong nag-winning soul, mga taong nag-try ng mag-share ng gospel, yun po ang pinakapaboritong atakihin ng kalaban. Be careful kayo. Yun ba magsabi ka, tuloy-tuloy na ako sa pagsamba. Wala nang makakapigil pa sa akin. And that is the time of your battle. Starting of your battle. Sige nga, atakihin kita ng pagod, tanggalan kita ng trabaho, may mamatay sa pamilya mo. When you started to commit to work in the kingdom of God, hindi ka tatantanan ng kalaban. That's why the word of God says, be strong, because the battle is not yours. Kaya until now, mga kapatid, I am fighting. Itong church na ito, grabe, I am fighting. Alam niyo po ba kung ano mga pinagdaanan namin dito? Ang unang pinagdaanan namin dito, ang daming mga bumabato sa akin, sa amin ni Pastora. Ang daming mga bumabato sa church na hindi maganda. Dumating din ang time na wala na tayong place kasi huhulihin ng mga nagsamba ng ganito. But I am fighting. Hindi po ako nawala ng pag-asa. Amen? Kaya gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, itong mga unclean spirit na ito, if you allow this unclean spirit to dwell in your life, in your body, he will allow to work with you. Kung gusto mo na yung init ng ulo mo magdidwell sa'yo, he will dwell to you until you die. Yung pagka matampuhin mo, pagka lagi kang naginom, naglalasing ng babae, kung gusto mo mga kapatid na
na mag-dwell siya sa'yo until mamatay ka. He will dwell sa buhay mo. Kaya po, hindi mo pa alam na sometimes nag-iinit ka na sa Panginoon, nagwiwinsol ka na, pero bigla kang nawala. Sino nakaramdam dito? Leader ka na dapat. Pinagkatiwalaan ka na dapat. Dati nagla-live ka pa sa Facebook, nagsishare ka na ng gospel, nagsishare ka na ng mga message sa ating Panginoon, pero biglang nawala. Bakit? Inaalaw mo ang demonyo to dwell the atmosphere na nandun ka na sa presensya ng Diyos eh. Inaalaw mo pa talaga na galawin ka ng kalaban? Kaya be careful. Ako, hindi ko po pinapangarap na lalaki ang church na ito, pero wala man lang pinagbago ang mga tao na nasa loob ng church na ito. Ang pinapangarap ko, mga kapatid, na dapat maunawaan nyo habang buhay pa tayo, we have a chance to change the atmosphere that you have. Amen? Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Amen? Ito po, mga unclean spirit. Hindi ka ba nakakita na pag nagchismisan, chinichismis ka, ikaw, yung pananampalataya mo, yung faith mo, mababaw pa? Chinichismis ka ngayon. Yung pagchismis mo, wala na, nag-aawayan na kayo, nagrarambulan na kayo ng dalawa. Nagpatayan na kayo. Alam mo mong tuwang-tuwa sila, yung mga Kristiyano at saka unbeliever, nag-aaway, nagsuntukan. Tuwang-tuwa siya. Sige, magpatayan kayo hanggang tayo mag-iinit ang ulo, hanggang magbitaw na tayo ng mga words na hindi maganda, hanggang makapag-isip ka na ng hindi maganda, mag-blackout ka na at mapatay mo yung taong yan. And Satan is very happy for that because he came to kill and to destroy us. Kaya dito, paano makamove ang Holy Spirit sa atin kung inaalaw pa natin yung mga demonyeta? Bakit tinatawag kong demonyeta? May mga maliliit kasi mga demonyo. Tinatawag na mga demonyeto. May mga malaki din sila. Yung mga nila, mga deacons nila, mga deacons. Amen? May pastor din po sila, malaki yun. Alam mo mga kapatid, if you are not careful sa life na meron ka ngayon, naku po, delikado ka. Marami dito, kahit mainit ka sa Pilipinas, pagdating mo dito, nawala ng init. Imbes na ikaw ang maghanap ng church, ikaw pa ang hinila, tara church tayo. Sometimes nag-aaway kayo, nagmumurahan kayo, pero ang sabi dito sa Bible, hindi ka dapat pakipag-away against body and blood, against body na makipagsuntukan. Hindi po, because we are not fighting against body and flesh. Anong sabi dito mga kapatid? We are fighting against flesh and blood, kapatid. We are not fighting body, kundi pag may nag-chismis sa'yo, puntahan mo, sipain mo, suntukin mo. No. Hindi po ganon. Ang sabi nito, we are fighting against spirit. For example, may nag-chismis sa'yo. Alam mo ba kung anong gagawin mo? In Jesus' name, rebuke mo. Let God fight. Amen. Nandiyan pa ba tayo? Kaya, sabihin ko po sa inyo, kalaban natin, sometimes, may kalaban tayong teritoryo. Lalo na sa church, may tinatawag na teritoryo. Yung papasok kayo na group, teritoryo yan. One teritoryo yan. Yung bang may isa dyan na pag hindi magsimba, hindi din magsimba lahat, teritoryo yan eh. Kung saan aalis, sama-sama din yan sila. Okay, walang aalis pag hindi kakasama. Stay tayo. Walang sisimba pag teritoryo yan. Dapat spirit of territory yan. Dapat basagin yan. Sa bawat kausap mo, minsan nakipag-usap ka pala, uy, may barrier. May stronghold na nakaharap ko. Ibig sabihin, there's something with that person.
They're creating territory na nagmula sa kalaban. Amen? Nag-create siya ng atmosphere. Stronghold na pagkaharap mo ang man of God, hindi makatitig sa'yo. Because there is something inside in your life. Amen? Alam niyo po mga kapatid, pero sa gabing ito, gusto ng Diyos na wasakin lahat ng itinanim ng kalaban sa bawat isa natin. Gusto niyang durugin, gusto niyang putulin kung ano man ang mga curse na nilagay ng kalaban sa atin, ano man ang mga demonyo na pumasok sa atin. Mga kapatid, this is the time na gustong basagin ng Diyos ang lahat ng ginawa ng kalaban sa atin. Alam mo, napakahirap, no? Binanggit ko pa kanina na maraming mga demonyeta na nagdidwell. Mga demonyo na nagdidwell. Espiritu na gustong magkatawang tao. Pero ang sabi ng Panginoon dito, paano ka pa rin makakapag-create ng atmosphere na ang Panginoon makagalaw sa iyo? Ako po, napaligiran po ako ng atmosphere na hindi maganda. But I create my own atmosphere where the Spirit can move in my life. Because when the Spirit of the Lord mag-move sa bawat puso natin, sa bawat buhay natin, sa bawat pagkatao natin, glory pa lang ng Panginoon na meron ka at makikita ng demonyo. He cannot touch you. He cannot move you. Because of the glory na meron ka. That's why the Bible say, yung pinag-usapan natin, you need to create an atmosphere na kasama mo ang Holy Spirit. Because if the Holy Spirit nag-dwell sa body natin, sinong demonyo ang makakapasok? Kaya hindi mo ako niniwala na, Pastor, I am filled by the Holy Spirit. Grabe, iyak-iyak ka pa dyan, naglumpasay ka pa dyan, nag-speak in tongues ka pa dyan. Pero paglabas mo, nandun ka sa barkada, nandun ka pa sa inuman, nagmumura ka pa. Do you think I believe the Spirit na sinabi mo? No. Because when we call about the Spirit of the Lord, when the body, yung body mo na meron ka, if that is the dwelling places of the Holy Spirit, no one can touch you. Amen? Hindi ka mapapagod mag-cell group. Bagkus, ito ang nagpapalakas sa akin. Magwiwinisol ka, kahit rejected ka, kahit wala kang nadala, pero ito ang nagpapalakas sa akin eh. Kahit wala akong lawin, pero ito yung, bulong ng puso ko. Amen? Hindi pa tayo mga kapatid. You can create pa ba ng atmosphere na makamove ang Holy Spirit? Even po, nandito ang mga demonyo na itinapon ng kalaban. You can create pa ba ng atmosphere na pwede kang gamitin ng Diyos? At makapag-create ka ng atmosphere. Kawan pakitapig sa katabi mo, dapat makapag-create ka ng atmosphere. Amen? Diba? Hindi makaano yan, hindi makapagsabi yan kasi nahirapan yan. Sabihin mo, dapat, kalapit mo, dapat makapag-create ka ng atmosphere. Amen? Alam mo ba? Sabihin ko mo to sa inyo. Alam mo ba na kahit si Satan nagwiwinsol, di ba? Grabe si Satan eh. Kahit si Satan nagwiwinsol, saan siya nagwiwinsol? Sa loob ng church. Kasi po, yung sa labas, kanya na yun eh. Hindi na niya pwedeng i-winsol kasi sa kanya na yun. Ang i-winsol niya yung nasa loob ng church. Amen? Habang si Satan nagwiwinsol sa loob ng church, tayong taga-loob ng church, if we are in the atmosphere of the Holy Spirit ng ating Panginoon, ang gagawin natin, we are the one who
fight back. Labas ka! Ngayon kasi humanda ka. Nandito na ako. I am empowered by the Lord. Wala akong pakialam sa rejection. Wala akong pakialam sa fear ko. Wala akong pakialam sa kahiyaan. But ang pakialaman ko tonight, nalalabas ako. Lahat ng mga under prison, ipaggamit ko itong buhay na ito para makawala sila sa bandage ng kalaban. Maraming mga tao outside in this room na naghihintay sa iyo. Tabi ka mo yung katabi mo, hinihintay ka lang. Ang galaw mo lang ang kulang. Amen? Habang si Satan mo, mga kapatid, naghanap ng dwelling places niya. Pero tayo na nasa loob ng church, nandun pa rin ang tinatawag na conquest. We need to conquer the world. We need to conquer this world. We need to conquer the alien. We need to conquer our company. We need to conquer our co-workers, our roommate. We need to conquer. That is our goal. Hayaan mo lang ba, mga kapatid, na ang kasama mo sa bahay, grabe, inaatake ng demonyo, nakikita mo doon, hindi lang nagiinom, ang bibig parang tambutso pa, parang Armalite pa. Alam mo yung gano'n? Nagiinom ka, parang tambutso, nagsisigarilyo, parang Armalite, lagi pagmumura. Hindi ba tumatayo ang balahibo mo na grabe talagang demonyo, ang daming demonyo to? Sino nakarinig ng mga ganyan? Sa mga kapitbahay nyo nandun yan eh. Pero bakit ka nandun? Ikaw po ang gamitin ng Panginoon para mapalaya sila. Pagkatapos, tinatago-tago mo lang ang pagkakristyano mo. Ang pagsimba mo, hindi mo lang sila ma-invite. Yan po, mga kapatid. Kaya ngayon, mga kapatid, kahit po nandito po ang demonyo sa mundong ito, we need to conquer this world. Dapat may spirit ka pa rin to conquest. Amen? The word spirit of conquest is yung narinig mo yung galawan ng Satan. Narinig mo na ito yung galawan ng Satan. Amen? Paano kanya pinahiya dati? Kayo na pinalayan niya. Paano ka pinahiya ni Satan dati? Na dati, nagiinom ka, nagsisigarilyo ka, pinahiya ka ng kalaban eh. Amen? Pag makahawak ka ng sigarilyo, para kang astig. Amen? Mas lagi mo pang dala ang beat mo dito sa liig mo, nakakwintas pa. Napakalaki pa yung tattoo mo. Yung mga tattoo dyan, meron na yan sila pagpasok dito. Buti lang binago ng Panginoon. Amen? Pero gusto ng Panginoon, mga kapatid, na we need to conquer. Gumante tayo. Yun bang maalala mo, grabe, ito naman ang pinahiya ng kalaban. This is your time. Lapitan mo sila, sis, simba tayo. Huwag ka lang muna mag-share. Hilahin mo lang dito sa church. Kung di mo pa kaya, hilahin mo lang dito. Tirahin natin dito. Amen? So paano kanya sinira? Lahat ng klaseng vices, kadumihan, wickedness sa buhay mo. Once inisip mo yan, yung mga espiritu na nilagay ng kalaban sa'yo, pag naisip mo yan, dapat ito yung time na gaganti ako sa'yo. I need to conquer my family, my generation, sa mga kasama ko sa trabaho. Amen? Nandiyan pa ba tayo, mga kapatid? Ngayon, may tanong po ako sa inyo. Meron pa ba sa puso mo right now na meron kang espiritu na mag-win-soul? Espiritu to conquer? Na yung dating pagpasok mo dito, napakainit mo, on fire ka, pwede mo namang ibalik yan ngayon. Pwede ka naman maging on fire muli. Pwede mo naman na pagalawin ang Holy Spirit mo sa buhay mo. Hayaan mo na yung demonyo na kumakalat-kalat dyan, mga kapatid. You need to be empowered by the power of the Holy Spirit para hindi makalapit ang demonyo sa atin. Nandiyan pa ba tayo? Pakitapit ka katabi mo, kapatid. You need the Spirit to conquer. At ang pangalawa, ito yung matindi. Ano yung matindi? Pakibasa.
Ano yung spirit of contamination? Spirit of contamination is nasasayang lang yung mga salita na binigay sa'yo ng leader mo. Alam mo ba na lahat ng encouragement, lahat ng salita, sinishare sa'yo para magbago lang tayo. Pero the word, spiritual contamination, mga kapatid, na pagdating ng salita sa'yo, nag-stop. Amen? May kausap ako dito. Yung bang sinishare ka ng salvation, ikaw lang naligtas, hindi ka nag-share? Na-contaminate ang salita ng Panginoon because of you. Hindi nag-scatter ang salita ng Panginoon. Na-contaminate, na-stop dyan sa'yo. Sayang naman yung mga effort ng mga leaders natin, mga kapatid. Kaya po, gusto kong iparating sa bawat isa. Kung nakarinig ka ng salita ng Diyos, na-save ka, huwag mong hayaan na makontaminate dyan sa'yo. Huwag mong hayaan na ma-stop dyan sa'yo. Huwag mong hayaan na ang salita ng Panginoon, pag-share sa'yo, stop na, hindi nag-spread ang message ng ating Panginoon. That's why, pag nakarinig ka ng salita ng Panginoon, scattered the message ng ating Panginoon. Amin, pag-stopin ang katabi mo, kapatid, scatter natin ang salita ng ating Panginoon. Amen? So ito yung time na maging matured po tayo, mga kapatid. Amen? Magkaroon tayo ng heart of conquest. But alam niyo po, ang nangyayari sa atin ngayon, hanggang dyan lang. Ito yun ang pinakamahirap. Yung spiritual of contamination. Gusto niyo, praktikalan tayo? Yung bang nanay mo nagpuyat sa'yo? Lahat ng oras binigay sa'yo. Yung nanay mo wala ng time sa sarili niya. Binigay niya ang time sa'yo. At alam mo ba kung ano ang kasayahan ng nanay natin? Yung nireceive mo ang salita ng Diyos at yung ikaw na nakatanggap, tumayo ka rin at nag-share ng gospel, nag-winsel ka, lahat ng pagod, gastos, effort, time na binigay ng nanay mo, mapapawi ang lahat. Pero ang problema, if the word of God contaminate, yun ang pinakamahirap. Yun bang nagpuyat na ang nanay sa'yo, nag-share pa ng blessing sa'yo, pagkatapos wala kang ginawa, yun ang pinakamahirap. Amen? Nandiyan pa ba tayo, mga kapatid? Pakitapik sa katabi mo, kapatid. Galaw-galaw din. Huwag mong hayaan na ang salita ng Panginoon mag-contaminate sa'yo. Amen? Lumabas ka, mag-winsel ka. Gagamitin kayo ng Diyos para palayain ang mga taong makasalanan. Makita lang kayo ng nanay at tatay nyo na mag-winsel, mga kapatid. Grabe po, na yung lahat ng pagod tanggal. So ngayon, how do we create an atmosphere that can move the Holy Spirit? Paano tayo mag-create ng atmosphere na even we are in this difficult world, nandito po binuhos ng demonyo ang lahat ng klaseng kasalanan, lahat ng klaseng galit niya, paano ka pa rin mag-create ng atmosphere na ang Holy Spirit ng Panginoon makapag-move sa bawat buhay natin? Ano ang dapat natin gawin? Create an atmosphere of right belief and positivity. Hindi ka makapag-create ng atmosphere sa outside if you cannot create atmosphere into inside. Makinig kayo ha? Hindi ka makapag-create ng magandang atmosphere sa labas kung mismo ang sarili mo, sa loob mo, hindi ka makakreate ng magandang atmosphere. Kailangan ka, mga kapatid, ikaw muna dapat ang magbago para ma-influensyahan mo ang mga nakapaligid sa'yo. Ikaw muna ang mag-create ng ganitong atmosphere, mga kapatid.
kapatid, set an atmosphere of the right belief. May right thinking ka. Meron kang atmosphere na positibo lagi, mga kapatid. Yung bang pag kumilos ka, iba ka. Yung bang pag nagsalita ka, iba ka. Yung bang pananaw mo, iba yung pananaw mo. Amen? Kahit pa po, itambak lahat ng mga problema, itambak lahat ng mga trial sa'yo, pero may positive thinking ka. Pagdating sa'yo, maging maganda ang pananaw mo, maging maganda ang ibabanggitin mo. Pagdating ng problema, hallelujah, Lord, blessing na. Pagkatapos nito, hindi kayo nagmumukmuk ka na. Everything na binigay ng kalaban sa'yo, we need to be or to have a right thinking, right belief. Positibo tayo lagi, mga kapatid, na kahit pa po ano pong ibigay sa'yo na hindi magandang report, pag maganda ang thinking mo, kahit wrong report pa yan, pagdating mo maging right report yan. Dito tayo na-distract sa mga wrong report, yung mga alarming sa buhay natin. Yun bang sinabihan ka ng doktor na 6 months na lang mamatay ka na? Wrong report. Anong isagot mo? Hindi! Anong sabi ng Panginoon? He will give me long life, eternal life. Satan, I rebuke the mouth of that doctor. Sabi ang company sa'yo, 3 months na lang matanggal ka sa trabaho. Hindi! I have my right. Positive ang aking isipan ko. Oo, nagsabi ka 3 months na ako dito, pero gusto mangyari ng Diyos to. Bakit? May maganda sa ibigay sa akin. Mawalan ka ba ng mahal sa buhay? Namatay. Sabi ng kalaban, mag-self-pity ka, iyak ka. Kaya lang naman, kinuha ng Diyos yun. Baka nahirapan ka na din sa gastusin. Bakit? Ang Panginoon sa lahat ng bagay, perfect ang kanyang ginawa. You cannot blame. You cannot blame. Yung nawalan ako ng kapatid, grabe. Until now, my anger is nandito. Yung nagbigti ang kapatid ko, kinuha ng kalaban, grabe. Until now, ang anger ko nandito. I am not blaming the Lord. Hindi ko nagbe-blame sa kay God. Nag-blame ako sa demonyo. Kasi pumasok din siya doon sa kapatid ko. Yung pagpasok ng demonyo sa kapatid ko, nag-asawa kasi yung kapatid ko ng unbeliever. Lagi sila nag-aaway. So ngayon, habang nag-aaway sila, walang ibang lalabas sa bibig ng kapatid ko, magpakamatay siya. So time na nag-open ako ng cell group sa kabilang barangay, nabalitaan ko na yung kapatid ko patay na. Nagbigti. Sa words na lagi niyang binibitawan sa kanyang bibig, yun ang nangyayari sa kanya. Kaya, be careful sa lahat ng mga lalabas sa bibig mo. It will happen to you. Nangyari sa kanya, namatay yung kapatid ko. Hindi ko biniblame ang Panginoon. Pero ang sabi ko, maghihiganti ako. Sabi ko, Satan, isa lang ang kinuha mo sa pamilya ko. Pero milyon ang dadalhin ko sa harap ng Panginoon. And that one soul. Kahit pa po nawalan ako ng isa sa pamilya namin, but my thinking is positive. Kasi kung hindi yun nangyayari, hindi siguro ako maging strong na ganito. Hindi siguro ako mag-stand up ng ganito. Hindi siguro ako manatili na nakatayo sa harapan ninyo kung hindi yun nangyayari. And every trial sa situation na binato sa akin, yun po ay naging kalakasan ko sa lahat na binigay sa akin. Hindi po ibig sabihin may taong nag-test sa'yo, sila ang tinitest. Lord, baguhin mo sila. Hindi po. Lord, baguhin mo yung buhay ito. Lagi akong siniraan, lagi akong pinaringgan. Baguhin mo sila, Lord. Hindi. Ang gustong baguhin ng Panginoon, ikaw. Kasi pag magkaroon ang puso mo na tinatawag na immunity, hindi ka na matatablan nun. Kahit pa anong problema ibabato sa iyo, anong paninira ilalagay sa iyo, hindi ka matitinag kasi immune na yung puso mo. Amen? Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid,
kung may tinatawag ka na atmosphere of positivity or right belief, anumang mga bad things na darating sa buhay mo, turn it into positive. Alam niyo po, yung Deuteronomy 1:28, ito yung time na sinabi ni Lord sa Israelite na lusubin niyo ang Kanaan, lusubin niyo ang promised land. Pero sabi nila dito, anong sabi nila? Lord, di namin kaya. Matataas ang kanilang mga pader, malaki ang kanilang mga tao, mas malaki pa namin. And at the time, mga kapatid, they had been demoralized because of the bad report, bad thinking. Anong sabi ito? Na pinalusob ng Panginoon. Pero yung mga taong lumusob doon, ang sabi ng mga lumusob, hindi natin sila makaya. Lord, hindi natin makaya. Ang tataas ng mga pader ng mga taga-Kanaan. At ang mga tao nila, Panginoon, napaka-powerful. May mga higante pa sila doon. So, dito po, nagkaroon po ng takot ang mga taga-Israelite, mga kapatid. Amin po, kagaya lang din yan sa mga gustong papasok ng EGR. Amen? May mga report kang darating sa'yo. Mga pader, mga report na mag-demoralize sa'yo. Anong unang report na marinig mo pag mag-EGR ka? Hindi ako papayagan ng boss ko. Pangalawa, wala akong pera. Pangatlo, wala akong off. Pang-apat, iti-terminate ako. Pang-lima, bago pa ako sa company. Yan po ang mga report na habang papasok ka doon, naatakihin mo ang blessing ng Panginoon. Yan po ang mga report na darating sa'yo. Pero ang tanong ko, whose report do you believe? Amen? I believe the report of the Lord. Anong sabi nito? Yung una pa lang sa 28, 1:28, narinig ng Diyos ang kanilang complaint. Ano ang complaint nila? Lord, hindi kami makapag-fight. Hindi namin kaya. Bakit ang tataas sa mga pader nila, Lord? Ang lalaki ng mga tao nila, may mga giant na, Lord, na harapin namin. Alam niyo po ba, yung narinig ng Diyos ang kanilang mga complaint, He became angry. Nagalit ang Diyos. Siguro ang Diyos na insulto dito. Takot ka lang ba sa matataas silang pader? Takot ka lang ba sa mga higante nila? Hindi mo ba alam na ako ang Diyos na pwede kang panalunin dyan? Anong nangyari ni Joshua? Yung Joshua inaatake ang Jericho. Gumamit ba si Joshua ng mga makapangyarihang mga armas? Gumamit ba si Joshua ng bomba? Gumamit ba si Joshua ng mga, alam mo ba yung mga pangatake ng mga ng mga equipments? No. Lumusob si Joshua with a positive thinking. Kasama niya ang mga tao, mga positibo. Anong ginawa nila, mga kapatid? Nag-ikot lang sila 7 times in the Jericho. And after 7 times, mga kapatid, walang murmuring. Puro papupuri. Pero ano yung mga kapatid? After 7 times na nakipag-ikot sila doon sa wall of the Jericho, after 7 times, the Jericho wall fell down. Bagsak. Kaya dito, mga kapatid, narinig ng Diyos ang kanilang complaint. Narinig ba ng Diyos ang iyong praise and worship? Narinig ba ng Diyos ang iyong declaration? Or mas maraming narinig ang Diyos ay na-complaining? Maniwala po kayo, walang blessing ang mga likramador. Sigaw ng amen! Yan, ang daming likramador. Amen? Walang blessing ang mga reklamador. Sabi ito, when the Lord heard, narinig pala ni Lord yan, mga kapatid, lahat ng mga complaining mo while you are conquering. Amen? Alam mo yung pag-attend ng EGR, you are conquering something. Pagkatapos,
nagmumurmur ka na, nag-complain ka na, Lord, wala akong pera, Lord, hindi ako papayagan. Gawin mo muna ang faith mo. Huwag ka muna mag-complain. Do your best to the Lord. Lord, kasama mo ako because I believe in 1 minute, God can do a miracle. Amen? Malayo pa nga ang EGR. September 26, 27, 28, ngayon pa lang ang dami mo ng mga rason. Na hindi ako, alam ko, di ako papayagan. Believe the report of the Lord, not the report of your boss. Amen? Alam mo po, may isa po tayo dito na hindi talaga hindi siya pinapayagan ng kanyang amo. So ang ginawa niya, ginamit niya ang kanyang leave. So nagpunta siya sa EGR. Pagkatapos, ang mga cellphone kasi, kami kasi maghawak ng mga cellphone, tumawag sa akin. Yes, sir. This is, no, sir. They are in the encountering to the Lord, sabi ko. Okay. I will call again. Tell her if she wants something, do not hesitate to call me. Grabe. Kaya sabi ko sa kanya, continuous ka lang sa pag-EGR yan, tuloy mo na yung 3 days mo to encounter the Lord will do good for you. 3 days po siyang wala. At saka, bago pa lang siya pumunta, grabe ang mga message sa kanyang boss, iti-terminate ka this is your last day, gano'n na yun. Pero, hindi siya patinag. Sabi niya, Pastor, ito bang faith ko? Mawalan mo akong trabaho, basta mag-encounter ko kay God. Nag-encounter siya. Pagkatapos doon, yun nga, tumawag sa akin. Where is this lady? This lady is here, encountering the Lord. Sabi ko. Pagkatapos ang encounter niya, binigay na namin ang kanilang mga cellphone, tumawag ulit. Pag tumawag, sabi niya, 3 days, I did not receive your message. How are you? Are you okay? Everything is okay there? Yes, sir, I am okay. Tell me if you need something. Grabe. Sometimes kasi, natatalo tayo sa takot natin. Pero hindi mo iniisip na ang ini-encounter mo, may-ari iyan, siya ang may-ari sa company kung meron sa company meron ka. As long as there is a time, do not complain. Huwag mong paringgan, huwag mong sabihan ng Diyos ng complaining. Ayaw na ayaw ng Diyos yung complain natin. Amen. Dito po mga kapatid, sabi niya dito mga kapatid, He's solemnly sure, nanggigil siya. Sabi niya, bihira kayo. Nakita niyo naman ang Egypt, no? Ang mga Egyptian, kung paano ko sila pinalabas doon sa Egypt. Amen? 5,000 po ka mga Israelite pinalabas doon sa Egypt. In 40 days, mga kapatid, hindi man lang napudpud ang kanilang mga sandal. 40 years ha? Hindi man lang na lanta ang kanilang mga damit. In 40 years. In 40 years silang sa wilderness, walang trabaho. Lumalakad lang papunta sa promised land. 40 years, hindi pinabayaan ng Diyos ang kanilang pagkain. 5,000 ka mga tao. Hindi pinabayaan. Ba't alam mo mga kapatid? Ang nangyari, even they encounter the miracle of the Lord, they still complaining. Hindi nakapag-move ang atmosphere ng Espiritu ng Diyos because even po, pinakita na ng Diyos ang miracle sa iyo, still complaining ka pa rin. Ang daming problema na pinagdaanan mo pero nandito ka pa rin, buhay ka pa rin, nakalaya ka pa rin, na-overcome mo pa rin. Hindi mo ba alam na miracle yan? Yung dati kang walang trabaho, dati kang baon sa utang, wala kang visa, ngayon meron na. Hindi mo ba alam na you are conquering something na di mo lang alam? Hindi ka pinabayaan ng ating Panginoon mga kapatid. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen. 40 years.
of encountering the Lord in the wilderness, mga kapatid. Pero ito pa lang, 3 days ng encounter, marami ka ng reason. Amen? Nandiyan pa ba tayo? Sabi ni Lord, dahil naglikramo ka, kayo, lahat ng mga generation, walang sino man sa inyo na makapasok sa promised land. Nagalit ng Diyos. Ang sabi ng Diyos dito, not one of you from this wicked generation will live to see the good land. I sure to give you even your ancestor. Alam niyo po ba, mga kapatid, na even si Moses hindi nakapasok dahil siya ang nagpalabas sa mga generation na yun? Isipin mo, ilang hakbang na lang promised land na. Ilang hakbang na lang promised land na. Pero it took 40 days, 40 years pa ikot-ikot sila doon. Pero hindi sila nakaapak. Amen? Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. That is why He did not allow na hindi niya i-fulfill ang kanyang purpose at plano sa buhay mo. Gusto niya munang i-fulfill, tapusin niya ang plano mo. Kaya mga kapatid, I pray na the Word of God na meron ka na receive mo ngayon, hindi makontaminate. I pray na mag-spread out ang salita ng Diyos sa buhay mo. Aming palakpakan ng Panginoon. Alam mo, out of 5,000 ka mga tao na dinala doon, sino lang bang ang nakatawid sa promised land? Alam mo kung sino lang nakatawid? Si Joshua lang at saka si Caleb. Pero kailan nakaapak sila sa promised land? Kailan? Kailangan munang maubos ang 5,000 generation. Isipin mo, bago po nakapasok si Joshua at Caleb sa promised land, hinihintay muna ni Joshua at Caleb na mamatay ang 5,000. Because the Lord God say, He is very strong sa kanyang promise na pag ikaw ay complainador, kung ikaw ay maraming reasoning sa ipagawa ng Diyos sa'yo, I do not like this kind of generation. Papatayin ko silang lahat. Walang sino man na makaapak sa promised land. Kaya mga kapatid, walang complaining. Walang mga taong magaling mag-complain. Walang mga taong hindi magpakorek na makapasok sa promised land. Pakitapos sa katabi mo, kapatid. Complaining no more. Amen? At habang isa lang naiwan, sabi ni Joshua at Caleb, Joshua, isa na lang. At habang namatay yung, patay na ang 5,999 isa lang naiwan. Pagpatay na yung isa, doon pa lang nag-open ang promised land at nakapasok si Joshua at Caleb sa promised land. At ayaw ko mga kapatid na sa room na ito, ako lang makapasok. That is the reason, no? Nag-start ako kanina na that is the reason na kunti lang ang makapasok sa promised land kasi marami pong mga aliado ni Satan na pinadala sa mundong ito to distract you. But this is my message for you today. Create an atmosphere that even you are surrounded and attacked by our enemy, let the Holy Spirit work in your heart tonight. And this kind of atmosphere and this kind of the Spirit, kung ano ang Espiritu na natanggap nyo sa church na ito, ano ang atmosphere na nadala nyo sa church na ito, paglabas nyo, dalhin nyo po ito doon sa bahay nyo, sa pamilya nyo, sa generation nyo, para ang buong pamilya natin, itong atmosphere na ito, that we can create, that the work of the Holy Spirit makapag-move
yun din po ang Espiritu na mag-dwell sa bawat pamilya at generation natin. Amen? That's why tonight I did not know in this room, maybe isa ka pa na until now, you are under the stronghold ng kalaban. That's why the work of the Holy Spirit hindi makapag-manifest sa bawat isa natin. Because right now, our body is still dwelling places of the enemy. That's why tonight, this is your time. Lord, ano man yung mga iniisip mo ngayon na mga against sa ating Panginoon, this is your time. In the name of Jesus, Lord, babasagin ko to, dudurogin ko to, puputulin ko to. I want that your Holy Spirit to dwell in my life tonight in the name of Jesus. I believe when the Holy Spirit is in your heart, is in your family, is in your generation, wala nang paghihirap, wala nang kamatayan, wala nang kasakitan, because with the Holy Spirit involving in our family, there will be a revival in our generation. That's why you start. Saan mag-start? Saan magsimula? Sa'yo. Pagkitapik sa katabi mo, sa'yo magsisimula.